Okay, mga kapatid at mga kaibigan natin dyan, nandito na naman po tayo at gagawa na naman ng reaction video. Manunood tayo ng balita at ating bibigyan ng opinyon. Ano kaya ito mga kapatid? No? Sabi kasi dito, panalo na. No? People power, nagsimula na. Sabi ng ganon. Senator Zubiri nilabas alas ni Duterte. I mean nilaglag ang palasyo. Yan mga kapatid, panoorin po natin ito ng sabay-sabay para malinawan tayo kung anong balita ito. Galing sa Pinas News Insider na sa description niya. I-subscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, mukhang sadyang isa-isa nang naglalabasan at nagsasalita ang mga nasa Senado para ilantad ang katotohanan laban sa kasinungalingan at sadyang ang katotohanan na talaga ang siyang hatol at mananaig sa mga kabulastugan at kasinungalingan na pinagsasangkutan ng gobyernong ngagba. Matapos ang di umano'y iligal na pag-aresto sa dating gobyernong ngagba. Pangulo na si Rodrigo Duterte para isuko sa dayuhang hukuman at dalhin sa ICC sa The Hague, Netherlands. Former Senate President Juan Miguel Zubiri di mapipigilang binasag ang katahimikan at katotohanan at tila tahasang sinampal ng kahiyan at katotohanan ang mga sangkot sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang tila pananahimik, dating Senate President Juan Miguel Zubiri matapang na nagsalita at walang pagdadalawang isip na sinampol ng katotohanan at kahiyan. Di man direktang pinangalanan, ngunit datapwat tila nasampal ng kahiyan at katotohanan ang mga di umano'y ginawang kabulastugan ng Administrasyong Marcos Jr. kaugnay sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte para mahatulan sa dayuhang hukuman at dalhin sa ICC sa The Hague, Netherlands. Buwelta pa ng senador, and I quote, "Ikinalulungkot ko ang sistema ng pagka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang daliang pagdala sa kanya sa The Hague. Sana man lang ay pinayagan siyang makipagpulong sa kanyang mga abogado at maghanda ng depensa bago siya dinala doon." Sa akin lang hindi talaga makatarungan yung nangyari. Regardless of political differences, we cannot ignore the contribution he has made to the country. Ngayon, kailangan nating linawin ang mga proseso sa ganitong klaseng mga kaso, lalo na't malaki ang posibilidad na hindi ito ang huling pagkakataon na haharap tayo sa ganitong uri ng sitwasyon. Oo nga ito'y ating hula lang naman at kung pwedeng mangyari yung mga ganitong sitwasyon, paano na lang po si BP Sara? Baka kung ano-ano naman ang masabi nila, masalita nila o ano na naman yung maibintang nila. Tapos pag nakakuha sila ng buwelo, baka arestuin din si BP Sara. Lalo na yung salitang yung pinagdidiinan nila na nagbanta daw si BP Sara. Yung kung, di ba? May word na kung ako ay mawala, itong tatlong to mananagot. Di ba? May ganon, no? Mali mo, idiin nila ng idiin yun at pag-usapan ng pag-usapan hanggang 2028 na wala na tayong ibang makikita, puro ganon na lang. Hindi na natin malalaman kung umuunlad ba yung bansa. Ito na namang mga media naman, ganun din yung mga balita, no? Puro Duterte, ganito ang Duterte, yung Duterte ganito, ganyan. Diba? Tayo naman mga kapatid, wala naman tayong ibang magawa kundi dumipensa sa mga Duterte. Kailangan natin ipagtanggol sa abot lang ng ating kaisipan at makakaya dahil ang mga Duterte, wala naman po talagang ginagawang masama. Itong ginagawa nila kay Tatay Digong, para sa aking palagay lamang ay pamumuliti ka talaga. Wala Malakas ang Duterte, di ba? Kaya kailangan lakasan din nila.
Tuloy tayo, kapatid. Moving forward, we need to be very clear on how we handle situation like this, balancing our international commitments with protecting the rights of any Filipino facing an international case, unquote. Samantala, hindi naman mapigilang Ito na. madismaya ang marami sa ating mga kababayan at magbigay ng kanilang mga hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, tagilid na lahat at nangangatog ng mga tuhod at bibig, kaya nag-explain na isa-isa. Una si Aimee, ngayon si Zubiri. Sino kayang susunod mag-explain? Hahaha, buong Pilipino, saan mang panig ng mundo, dilat na ang mga mata sa katotohanan. Itaga nyo yan sa bato. Hindi na uubra iyang paawa effect nyo. Too late bro. Only a scout drill will stab a good man with a pure heart behind his back. At yan ang ginawa ng bangag na administrasyon. Sabi nga, you cannot undone what is done already. Nangyari na ang lahat. Ganon-ganon na lang tinatrato. At bastang pinadala si FPRRD. Nakaka-disappoint ang justice ng bansa. At Kasi 'di ba, kapag kasama si Pangulong Duterte sa mga gagawing pangangampanya nitong PDP, malakas eh. Andun yung presensya ng Duterte, ng Tatay Digong, na biruin mo parang ang tunog talaga ay nakikiusap pa siya na ito ang iboto nyo, ganito, ganyan. Ang lakas nung dating kasi, nakita nyo nung 'di ba? Halos umiiyak pa yung mga tao makita lang ang Pangulong Duterte. Para sa kanila isang magandang pag-asa na masilayan nila ang Pangulong Duterte. Tapos ang Pangulong Duterte makikiusap na ito ang mga iboto ninyo. Napakalaking impact 'yon sa mga tao. Kaya sa palagay ko lamang, opinion, kaya po minadali nila yung presensyang mawala. Yung presensya ng ating Pangulong Duterte mawala para medyo hindi maingay itong mga senatorial candidate ng DDS o mga PDP, sabihin na po natin. Ngayon, sa tingin nyo sa ginawa nila sa Pangulong Duterte, tingin kaya nila lalakas yung kampo nila? Pwera na lang kung merong dayaang mangyayari. Pwedeng manalo itong mga taga-kabila. Pero sa nakikita ko, mga kaibigan, parang dehado yung mga kampo ng Pangulong BBM. Pangulo na BBM pa, no? Kung paano magpaliwanag si PBBM habang pinopromote niya yung mga tumatakbo na lang. Nabubulol, bumabanat, yung mga ganun, di ba? Ewan ko kung mananalo pa sila. Maganda kasi kapag ka nagpo-promote ka ng mga kumakandidato, dapat ka rin parang sinasabi mo kung ano yung mga plataforma nila. Alam mo rin yung mga plataforma ng bawat isa, kung ano ang mga gagawin. Hindi yung parang pabulol-bulol magsalita or pa-utal-utal na hindi mo alam kung saan pupunta yung kinukwento mo, kaalyado, etc. Dito po sa PDP, dito sa ating Pangulong Duterte, maganda, mabagal na pagpapaliwanag, maayos po yung pagpapaliwanag nila, pagbibigay ng mga plataforma. Ito yung gusto ko. Ang problema, yung mga mamamayan nating Pilipino kasi, meron pa ring ugali na kapag ka ito sikat, ito yung iboboto ko. Yun lang, di ba? Ang mga namumuno ngayon, mukhang nararamdaman na ng ibang politiko. Natagilid na ang mga Marcos, kaya ito sila nagsulputan na. Keso mali talaga ang ginawa kay PRRD. Ayan na, lumalabas na, no? Di pa ilang oras siyang nasa Villamor Air Base. Kung nagsipuntahan lahat ng senador at sinubukang pigilan, nevertheless, salamat pa din. At hindi kayo tuluyang tumahimik sa ginawa ng dating Pangulo. Para talagang napakawalang silbi na ang Pilipinas at ang Pilipino. Alam mo, totoo yun para sa akin din. Kasi, pwede naman litisin dito. Bakit? Hindi kaya? Di ba? Parang sinabi mo na rin na walang kwenta yung batas dito sa Pilipinas sa administrasyon ngayon. Dahil hindi ba kaya, Duterte? Ganun ba kalakas? Kailangan sa ibang bansa pa?
Di ba, no? Sa paningin ng mundo ngayon na parang wala tayong hukuman. At kung mayroon man, walang silbi sa akala nila. Doon pa dinala sa ibang Oo nga bansang hukuman. Nakakahiya kayong nagsasagawa niyan. Di nyo man lang na-consider na dati nating presidente Oo. at sa mga nagawa niya sa Pilipinas ay hindi Mm. matatawaran. Ang gaba dili magsaba. God save the Philippines. Alam nyo, lahat ng ito may katapusan. Lahat ng panggugulo, lahat ng negatibo na nangyayari po dito sa ating gobyerno ngayon, may katapusan. Unquote. People power na ho talaga ang nangyayari ngayon at hindi lamang po ito nangyayari sa Pilipinas, worldwide po ang people power para ho kay Pangulong Duterte at hindi lang po yun, ang matindi naman sa kabilang kampo naglalaglaga na po sila, alam mo naman. Habang nagti-people power sa kabila na naglalaglagan, ano? Yan ang unitae, laglagan, walang tulungan at higit sa lahat, traidoran. Oo. Dati sinasabi, ayaw nila kay PBBM. Pero ngayon gusto na nila. Yan ang totoo. Hindi totoo po mga kababayan ha. Yan po ang nangyayari. Sa kampo ng mga Duterte, united ang mga kababayan natin kahit yung mga OFW organization. Kasi alam mo mga kababayan, medyo sakit na nating mga Pilipino ito, lalo na yung mga OFW natin. Alam nyo yan, na meron talagang minsan kiskisan among OFWs, even if pareho sila ng pinaglalaban, nagkikiskisan. Pero ngayon, nag-unite for one cause, which is bring back Duterte, di ba? Pero yung kabilang kubol, ano ginagawa nila? Ayun, pati yung kapatid nilalaglag, di ba? Ang lupit. Oo nga, no? Magkadugo, nilalaglag, ano? Pero may magtitiwala pa kaya din dun sa nanlalaglag? Tingnan ninyo ha, kung gaano na antala ang trapiko ng Shibuya. At saka ng paikot yan paikot. Ito. Saan na yan? Ang konti lang naman daw pala yan eh. Sabi nila, konti lang daw ang sumusuporta, konti lang daw, maingay lang daw, sabi nila. Ang kulit no? Kung walang daya ang mangyayari, magkakaalaman po yan. Sa darating na ngayon, nitong May, at sa 2020, tagal pa kasi, 20. Grabe. Pero sana matapos ang lahat ng ito. Wala sanang makalusot dun sa kabila. Kita nyo kung gaano kadaming tao? Yung sigaw dito, Konti daw yan, sabi nila. Kabila, konti daw yan. may iba yung sigaw dun sa likod. Kasi nga, sa sobrang haba na niyan, hindi na magkakarinigan. Yung isang sigaw. Ang ano dyan, kaya ginawang marcha-marcha yan. Kasi doon dapat kasi sa Hachiko yan gagawin. Alam mo yung sa Hachiko, yung Ay, may aso. yung aso na estatwa doon sa Shibuya. Kaya lang, pag inilagay mo Shibuya. yan, wala. Siguradong magulo. Overflowing doon sa statue. Kaya inilipat sa malapit na park. Tapos yung inilipat sa malapit sa park, bawal naman mag-stay doon kasi maliit din yung park. So sabi, maglakad na lang. Sige, maglakad. Si Banat Bay pa naman. Medyo matanda na, masakit na ang mga kalyo-kalyo, mga tuhod-tuhod. Kaya anong lalakad na yan, grabe ho yan. Grabe, oh. At take note mga kababayan na hindi ho ito magkakakilala. Okay? Yung mga organizer magkakakilala. Pero the rest, talagang kusa lang silang nagpunta. Alam nyo, hindi lang dito, marami pa sa iba't ibang parte ng iba't ibang bansa. Talagang sumusuporta po sila. Ayaw nila yung ginagawa kay Tatay Digong. Hindi ba nakikita ng gobyerno to? Kahit ako nahihiya. Sabi mo, Pilipino ka ngayon? Ako, may nahihiya ako. Pilipino ko sa sarili ko. Pero yung mga nangyayari dito ngayon, kayo, pag mamalaki yung Pilipinas kayo, tsaka Pilipino kayo, tsaka na siguro pagka Duterte na ulit ang naupo, no? Wala eh. Yung iba nakikita na nila yung mali, pero sige pa rin sila, siksik pa rin sila ng siksik doon. No? Siguro baka ganyan siguro ang nagagawa kapag talagang may magic na nangyayaring no? Pera-pera, ganun. Pag nagpa-control ka nga sa pera, wala. Ano kayang mangyayari pagka nagkaroon ng paglilitis sa langit, no? Yung totoo sa Biblia, 'di ba, lilitisin tayong lahat. Ano kayang mangyayari sa kanila? Hindi naman nila pwedeng San Pedro. Halimbawa lang, no? San Pedro, ito. Abot ko muna sa ito.
ipasok mo na ako sa langit. Wala nang halaga pera nun. Pag nandun na, hindi mo na makukuha yung pera, no? Iba na dun. Ibang mundo na ang mga mangyayari sa atin dun. Kaya, ano kaya ang mga mangyayari dun sa mga taong ganyan? No? Pagdating po ng paghuhukom. Kayo na lang umusika, mga kapatid. Pa-comment po dyan pag nakarating kayo hanggang dito. Napakamarami pong salamat. Tuloy-tuloy lang po tayong sumuporta sa ating Pangulong Duterte at sa mga kaalyado ng Duterte. Magtiwala lamang po tayo sa ating ding Panginoon. Hayaan mo dun sa kabila. Wala eh. Gusto po nila yan. Yung iba dyan, sa tingin ko lang, no? Baka nakakaramdam na rin yan ng gustong magpalit pero hindi na makapag-switch. Lalo na kapag napamahal ka na dun sa kabila. Masyado nang mahal yung mahal, di ba? Okay, maraming salamat mga kapatid at kaibigan dyan. Palike naman.